Hello YouTube, Romel Reaction, welcome to my channel. At may panibago tayo ngayon mga idol na i-react na video. Ito po ay nahukay na Buddha sa 29 feet under. Ayan po. Galing po ito sa YouTube channel ni Codreader MMS. Ayan po. At syempre kung bago ka pala sa aking channel, lalo na ikaw ay treasure hunter o mahilig sa ganitong video, mag-subscribe ka na. At pag-click na notification bell at like ng ating video. Ayan. At huwag na natin itong patagalin. Syempre, tirahin na natin to bago pa tirahin ng iba. Let's play. Ito yung natamaan nila. Pero dito sa pinakadibdib ng budang ito, ng Okay. 29 feet under. Ayan o. Ayan yung pinaka-ibabaw. Maintindihan talaga ni Sir. Parang yung Buddha, parang ano no, parang yung Golden Buddha na talaga no. Mga bato kinamada. Parang nadaplisan ito sa mismong hukay nila ni Sir. Ang Okay. kaya ano pa bang hinihintay natin mga katiits? Codreader Let's do MMS. this. Sa music. Okay. Nahukay na Buddha sa 29 feet under, assessment 616. Magandang araw sa inyong lahat mga katiits. Gandang araw din sa inyo mga Isang treasure hunter panibagong dyan. kakaibang Ito pala si Codreader MMS ay magaling ito sa mga tawag nito sa mga sign, magbasa, sa mga marker, ayan. video na naman ito Kaya kung may na katanungan pinasa sa kayo, akin message nyo siya. kung saan ang grupong ito sa lalim ng 29 feet under. Ito yung natamaan nila. Okay? Klaro Nahilanan talaga mga natin. katiits na gawa ito ng tao at hindi yan gawa ng kalikasan. Ganun Okay? pa man, panoorin muna natin ang video Gawa ito ito ng tao. bago pa man natin si Sir bigyan ng mga simpleng assessment reading, gabay at payo kung ano ba ang dapat gagawin dito sa Yan talaga ay sigurado talaga na ano, kung hindi man yan Golden Buddha, sigurado talaga na may mahalagang bagay na nakabaon dyan. Kasi hindi naman ilalagay yan, di ba mga idol? O lalo mga ka-TH, hindi naman ilagay dyan sa ibabaon niya ng malalim kung walang mahalagang bagay area niya. na kasama. Parang nadaplisan ito sa mismong hukay nila ni Sir ang budang ito. Parang sinalpak ito sa gilid. Kasi sa pinakaibabaw Parang ano? nito mga katiits, bago pa man Parang nila talsok. natamaan yan, may mga batong nakakamada. Okay. Parang, or hindi talaga parang, gawa siya ng brickstone. Pero dito sa pinakadibdib ng budang ito, kanji at ano ito parang kanji na pagkasulat, hindi lang masyado nalinisan. Isa-isahin din natin ito mamaya para maintindihan talaga ni Sir. Grabe ano. Sa Pilipinas talaga ito na ano. Ayun yung pinakahukay nila. Inabunan lang nila ng sako kasi maglilinis pa sila. Okay. Ay, nadaplisan nga ito konti mga katits. Ayan o. Ayan yung pinakaibabaw. Kasi ang pinakaibabaw nito may ano may mga batong kinamada. Grabe ang jackpot itong ano. Kung may Parang laman daplis talaga ito. konti. Ayan yung mga sinasabi kong mga batong kinamada o. Tagilid kasi ang pagka-video. Ganun pa man, klaro naman, di bibirahin natin ito. May Okay. blower na sila mga katits. Ayan yung sinasabi kong mga batong nakakamada sa gilid. Pero ang layer na ito, pag down sa ilalim, puno na ng buhangin. Para sa akin talaga, sure na talaga na meron talagang binaon dyan na o ginto o mga gold bars. Kasi hindi naman nilalagay dyan sa ilalim kung walang mahalagang bagay ano. Sa bandang Pero lang pinakagilid, kung itong ano, intro ng hukay nila, nandito banda yan mga katits. Oh. pero lang kung ito talagang gold, Buddha na Or- ito kung may laman. Daplis konti. Parang dito konti ano. Or dito, parang hindi talaga ito natamaan. Kalahati Oo nga, lang ng budang ito na Dumaplis sila ng sinalpak hukay. dito sa pinakagilid. Ayan yung Buddha. Mhm. Iguhit natin para maintindihan talaga ni Sir. Ito yung pinakabalikat. At sa pinakagitna ng dibdib niya may dalawang parang naka-engrave na kahon. Oo nga, Yun ano. yung tinutukoy ko na may kanji na pagkasulat. Yun nga kanina yung tinutukoy ni ano ni Codreader MMS na may parang kanji na nakakasulat. Para yun na pala yung parang kahon. Hanapin natin ito mga katits. Ibalik muna natin dito saglit. Okay? Ayun. Oh, yun ang Kung sinasabi mapapansin niya natin kanina. sa pinakadibdib niya. Ayan o. Kung mapapansin natin yung dalawang naka-engrave na yan, i-post muna natin.
Kasi Okay? kung malinisan ito ng maayos, Dapat nilinisan mo para na. mga Ang maganda nito gamitin paglinis yung brush na yung pampintura. Yan ang magandang gamitin. Japanese kanji ito Kasi na ano 'to, eh, pagkasulat buhangin. mga ganyan. Ganun pa man, nasa loob siya Magaling ng talaga ito si Idol parang Trader pabox MMS. at may mga nakasulat diyan. Kailangan itong linisan, sir, Oo, para linisan mo maintindihan natin baka kung ano ba ang ibig sabihin sa mga nakasulat na ito. Ayan. Pero para sa akin, dahil Buddha na ito mga katits, malamang kung sa malamang, mayroon talagang laman meron ito. talaga. Meron talagang Hindi ibinaon pwedeng walang na laman ito na importanteng bagay. nilagay lang dyan sa loob. Kahit gawa man yan ng ceramic or simintong pinakinis. Ito pala yung Buddha na 'to, hindi pala bronze o tanso. Gawa pala ito sa o kaya bato na makinis tapos pwede rin ceramic. Hindi pala siya Sinalpak lang talaga sa gilid. Oh. Meron talagang laman ito mga katits. Okay, may laman nga yan. Pero kung bantayan natin ang load lock position niya, ito yung pinakahukay or chamber. Puno yan ng buhangin. Sure na talaga ito. Nakahiga yan mga katits. Palagi kong sinasabi, ito yun sir. Ang posisyon ng budang ito, down lang kayo kung saan Napansin ko muna sa Buddha parang walang paa o kaya natabunan lang muna yung kalahati wala namang nakita eh. Kalahati lang yung nakita eh. nyo nakuha. Panintruhan na yan papunta sa ilalim. Dahil kung ipasok natin ito sa treasure code natin mga katits, Pasok na pasok. nako, ganito kasi yan sir. Lahat ng hukay ng mga Japanese Imperial Army, halimbawa ganito Okay. yung hukay nila. Magaling talaga ito si Cotrader talaga mag-explica yung maliwanag ba yung mga niya, turo niya. Kung makatama kayo ng mga Buddha na nakahiga, Kaya kung may mga katanungan kayo, lalo sa mga treasure hunter yan dyan, yung ulo, mag-message yan nyo yung, si ito yung Cotrader katawan. MMS Ulit sa muna kanyang natin page. para maintindihan natin mga katiits. Ayan. Yan. Ibig sabihin, Kunwari yan ang Buddha. ito yung pinakaano niya, paa niya. Basta nakahiga siya, pag Okay. ganyan. Walang ibang direksyon yan. Down lang talaga papunta sa ilalim. Okay? At ang naghihintay na deposito sa ilalim, nako, malaking mga deposito. gold bar yan mga katits. Ngayon, kung maka-encounter kayo ng ganitong mga sistema, dito naka-arrange ang mga gold bar sa ilalim. Kasi isipin natin yung Buddha na yan, kung hindi man yan gold o gawa ng simento, yan talaga ay nilagay dyan upang palatandaan na talagang sa lugar na yan o sa ilalim yan o sa mismong Buddha na yan na may nakatagong kayamanan. Yan talaga. Kaya swerte na talaga itong mga treasure hunter na ito. Sir, iguhit natin. Ayan, nakapile yan sa ilalim. Yung tinatawag nila na mga tag 75 kilos. 75. Ayan, malalaking gold bar yan. Sentro dito sa budang ito na ginawa kong example illustration. Swerte na Ayan, talaga ang gagawin kayo. ninyo sir. Pero dito pa lang sa budang ito, malaking posibilidad na may laman talaga ito. Okay, yung nga sinasabi Kasi ko kanina. pinalibutan dito sa sa pinakaibabaw niya. Kasi kung wala dyan sa ilalim niya, wala sa paligid ang item, malamang siyempre nasa ilalim ng Buddha na yan, no? Kaya kailangan niyang basagin. Tignan natin dito. Okay? Ayun oh. May mga tas na ito at pagdating sa naubos yung brickstone, hanggang dito lang oh. Biglang nagkaroon ng buhangin. Buhangin na malambot, yun ang binibira nila. Okay? At pagdating sa pinakagilid, nagiliran niya konti. Ayan, puno ng buhangin oh. Mapapansin natin, tinabunan na lang nila ng sako kasi magki-clearing pa sila dyan. Oh, sinalpak ka lang. Pero nasa taas ang yung sinasabi kong brickstone na kinamada Ganda talaga nandito ng sa taas. Tabingi pagkalagay. kasi itong video eh. Down lang talaga ito sir, walang ibang option. Di ba sabi nila, Down. nung unang panahon daw ng World War II, ang mga sundalo daw na Hapon ay kumukuha daw yan ng mga bihag ng mga Pilipino. Ang ginawa daw nila niyan ay pinapahukay, tapos pagkatapos ng lalim ng hukay, ay pinagbabaril na daw ito, tapos isama na sa hukay para yung deposito nila ay para daw may bantay.
Gano'n yung pagka-ano ko, yung pagka nakita ko lang din sa Doon lang. YouTube. At ito yung ibalik natin sa pinakaunahan. Yun, no? Ibig sabihin pala, bago to natamaan ng 29 feet under ang, ayun o, medyo na ano dito kasi, Malalim-lalim din. Kasi kung walang mahalagang bagay na nakabaon dyan, maliban sa Buddha na kung wala man yan laman, hindi yan ibabaon dyan siyempre na kung wala man lang ka ano-ano dyan, di ba? Lalim yan, magka pagod-pagod pa maghukay. puno ng buhangin. Balik muna natin. Okay? Balik. Ito, puno ng Balik buhangin na na tabunan pala talaga. Si Code Reader explain. Dito sila nagbawas, ito yung nakita nila. Explain. Nandito sa taas yung, diyan sa taas na yan ang ano, brickstone, Hmm? yung kinamada. Parang hindi yata pasok ang ano, ibig sabihin i-drawing natin sa ano top view natin. Halimbawa ito yung top view. Para maintindihan Okay. talaga natin mga katiits. Parang ito yung mga brickstone. Mhm. Isang side lang yata yung pinaka brickstone at saka yung sa kabilang side. Parang ganyan tuloy siya. O bilog. Ngayon dito sa kantong ito, sa ilalim yata dito nakalagay yung sinasabing Buddha. Buddha. Ayan, diyan nakasalpak yung pinaka Buddha. Okay na, okay. Pero ang pinagtataka ko kasi putol tong brickstone pagdating sa ilalim nagkaroon na ng buhangin. Ngayon yung buhangin na yan puno ng pinaka tawag nito, pinaka Ano kaya ito? Tunnel ba ito o kuweba o hukay lang? ilalim. Nahukay lang ng nila. Buhangin tong Sintro na tinabo ng sintro ano. talaga yung Ikaw, paghukay iguhit nila natin eh. para maintindihan talaga. Tinabunan ng buhangin. Ayan, ang pinakailalim. At sinalpakan ng Buddha. Okay? Ibig sabihin, malaking posibilidad, sir, na ang target sa ilalim yung tinutukoy kong malalaking barita or bara, sintro dito, sundan nyo lang kung saan sakop itong nakaliter C na nakabricks na ito. Okay? Ito yung nakaliter C. Iguhit natin ulit para maintindihan talaga. Pero pagdating sa ilalim, padukot ata ang target nito, nasa papunta sa side. Hindi nakasintro din. Pero Kumbaga butas siya na pag ganon, tapos gaganon, di ba? Parang ganon. matatamaan talaga ang portal nito papunta sa ilalim. Kasi Okay, nakatagilid yung kasi parang ito may mga tunnel, katids. ganun. Ayan. Ganun pa man, down lang muna kayo, sir. Sige, oo. Hindi ko lang alam kung ano Down ang laman muna nito mga kasi katids. Hindi ko rin tinanong si sir. Kasi Posibilidad medyo din busy na pa sa sila. ilalim nito ay nandun yung Ayan. item. Sa mga nagtatanong kung saang lugar ito, di ko lang muna sabihin para hindi malubulabog ang grupong ito. Ayan ang payong kaibigan, sir, mag-ingat lang. Lalo na pagdating dito sa ilalim ng budang ito. Kung may mga sign na hindi maintindihan, tulad ng mga kakaibang sign na nakalagay sa ilalim, lalo na mga pulang Kasi may mga din to, may mga patibong, may mga bomba, tapos yung mga trap, ganun. bato. Poisons. Ipasa yan. ninyo agad sa akin, sir, para mabigyan ko kayo ng mga gabay. Ayan ang final assessment reading ko. Pwede ninyo yung kuhanin yan, sir. Kung may metal detector kayo, i-detect ninyo ito. Kung tutunog, ibig sabihin, may laman talaga May laman siyang ng metal sa Buddha. loob. Ganun pa man. Ang pinakamaganda nito, wag basagin. Magbarina lang kayo dito, sir. Barinahin, silipin, or alogin kung may aalog dyan sa loob. Ibig Okay. sabihin, may laman. Kunin ninyo ng buo yan. Yan ang final assessment reading ko. At mag-down lang sa ilalim kasi may isa pang target dyan. Okay, sa pagkatapos dito sa simple assessment Okay. reading natin, sana nabigyan natin ng mga Maraming salamat, Corridor MMS, at sa mga treasure hunter natin dyan o mahilig sa ganitong video, mag-subscribe ka na at pa-like na rin ng ating video. Ayan, hanggang susunod na video, maghagilap pa ako ng ganitong video para kayo ay masayang manood. Maraming salamat.